Isa ka lang namang gatasan, Lumi. Huwag kang umasta na parang may halaga ka talaga sa bahay na ito. Ang tanging silbi mo ay ang kumita ng pera para hindi kami maghirap ng kapatid mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na lathala na bumaon ng malalim sa dibdib ni Luminansa habang nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang maliit na sala sa Intramuros. Ang lamig ng gabi ay hindi maikukumpara sa ginaw na biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang maliit at kupas na pilus na kahon. Sa loob nito ay isang simpleng kwintas na ginto na binili niya gamit ang bawat sentimong naipon niya mula sa pagtugtog ng cello sa ilalim ng init ng araw sa Makati at sa gitna ng usok ng mga sasakyan. Regalo niya sana ito para sa ika-50 kaarawan ng kanyang ina na si Amya. Sa loob ng silid, naririnig ni Lumi ang kalansing ng mga barya at ang pagkalagaslas ng mga papel na pera. Nakaupo si Amaya sa hapag. Mabilis ang mga daliri sa pagbibilang ng kinita ni Lumi sa nagdaang linggo. Sa tabi nito, ang kanyang kapatid na si Diamante ay abala sa pagtingin sa isang magazine ng mga mamahaling sapatos. Ang mukha ay puno ng pagkainip. Mama, kulang pa ito. Ang maarteng boses ni Diamante ang bumasag sa katahimikan. Sabi mo, bibilhan mo ako ng bagong heels para sa party sa Sabado. Ang liit naman ng kinita ni Lumi ngayon. Baka naman kinukurakot niya ang mga tip sa kanya sa kalsada? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amaya. Huwag kang mag-alala, anak. Kung hindi sapat ang kinikita niya sa pagkayod sa kalsada, may ibang paraan para mapakinabangan ng batang iyan. Sayang naman, ang ganda niya kung sa instrumento lang gagamitin. Nakipag-usap na ako kay Don Miguel. Handang magbayad ang matanda ng malaking halaga. Makuha lang ang kumpanya ni Lumi sa isang gabi. Isipin mo na lang, isang gabi lang na pagtitiis, tapos ay mabibili na natin ang lahat ng gusto natin. Ang maliit na kahon sa kamay ni Lumi ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Wala itong nalikhang malakas na ingay nang bumagsak ito sa lumang sahig na kahoy. Ngunit para kay Lumi, ang tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog na nagwasak sa kanyang buong mundo. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklop ng 1,000 kamay, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang sariling kamatayan. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niya itong pigilin. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang paligid na dati ay pamilyar. Ang amoy ng piniritong isda, ang singaw ng kanin, ang gasera sa kanto, ay biglang naging banyaga at nakakatakot. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga ng maayos. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng pagtataksil ng sarili niyang dugo. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader, ang magaspang na adobe ay tila sumusugat sa kanyang balat. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga daliring may kalyo, dahil sa walang tigil na pagpindot sa mga kwerdas ng cello, ang mga kamay na ginamit niya upang itaguyod ang pamilyang na ngayon ay nagbebenta sa kanya na parang isang kagamitan. Isang malalim at madilim na katahimikan ang bumalot sa kanyang kaisipan. Wala siyang galit na nadarama sa sandaling iyon, kundi isang napakalalim na pagod. Ang pagod ng isang taong nagbigay ng lahat, ngunit natuklasang ang lahat ng kanyang ibinigay ay hindi kailanman naging sapat. Sa loob ng silid, nagpatuloy ang tawanan ni na Amaya at Diamante. Nagpaplano na ng kanilang marangyang bukas habang ang anino ni Lumi ay nananatiling nakakulong sa dilim ng pasilyo. Ang kaisa-isang hiyas na hawak ni Lumi sa kanyang buhay, ang kanyang dangal, ay nakasalalay na ngayon sa isang manipis na kwerdas na anumang sandali ay maaaring maputol. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang utang na loob na ito kung ang kapalit na ay ang sarili kong kaluluwa?
Bakit ang taong tinatawag kong ina ay siya ring unang taong magbubulid sa akin sa impyerno? Tumalikod si Lumi. Ang kanyang mga hakbang ay hindi naririnig sa sahig. Tila isang ligaw na kaluluwa na lumalakad palayo sa kaisa-isang lugar na itinuring niyang tahanan, ngunit naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubungang lata ng mga barong-barong sa gilid ng intramuros ay tila mga palaso na tumutusok sa balat ni Lumi. Sa kabila ng bigat ng kanyang daladalang cello case at ang mas mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga pagod na paa patungo sa kalsada ng Makati. Kailangan niyang tumugtog. Kailangan niyang kumita. Dahil sa mundong ito, ang isang katulad niyang gatasan ay walang karapatang mapagod kahit ang kanyang puso ay unti-unti nang nagiging abo. Habang naghahanap ng masisilungan sa isang madilim na eskinita malapit sa mga nagtataasang gusali, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang matandang babae, madungis ang suot na duster at tila lito sa paligid, ang pinaliligiran ng tatlong kabataang lalaki. Ang mga tawa ng mga ito ay puno ng panunuya habang pilit na kinukuha ang isang luma at kupas na pitaka mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Walang pag-aalinlangan, inilapag ni Lumi ang kanyang cello at lumapit. Bitawan niyo siya. Ang kanyang boses, bagaman malumanay, ay may dalang awtoridad na nagmula sa sarili niyang mga karanasan sa pang-aapi. Nang makuha niya ang atensyon ng mga lalaki, mabilis niyang hinubad ang kanyang tanging jacket. Ang manipis na telang nagbibigay sa kanya ng init sa malamig na gabi at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ng matanda. Inabutan din niya ito ng ilang pirasong barya. Ang huling kinita niya mula sa pagtugtog sa kalsada kaninang hapon. Umuwi na po kayo, Lola. Huwag na po kayong maglalakad dito ng mag-isa. Bulong niya habang matapang na nakaharap sa mga nanggugulo, hanggang sa ang mga ito ay mainis at lumayo na lamang. Hindi alam ni Lumi na mula sa loob ng isang itim na luxury car na nakaparada sa dikalayuan, isang pares ng mga mata ang nakasaksi sa lahat. Si Rafael, ang lalaking ang mga balikat ay tila laging pasan ng bigat ng mundo, ay hindi makapaniwala sa nakita. Sa gitna ng lungsod na puno ng kasakiman, may isang babaeng handang ibigay ang lahat para sa isang taong hindi naman niya kakilala. Nang dumaan ang sasakyan sa tabi ni Lumi, huminto ito. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Rafael. Seryoso ngunit may bahid ng paghanga. Sumakay ka na. Malakas ang ulan. Baka magkasakit ka. Simple niyang wika. Doon nagsimula ang isang ugnayang tila isang banayad na kanta. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling pabango ni Rafael ay humalo sa amoy ng ulan sa damit ni Lumi. Walang masyadong salita, ngunit sa bawat sulyap ni Rafael, sa rearview mirror, nakikita niya ang pagod at ang linis ng kaluluwa ni Lumi. Salamat kuya, sabi ni Lumi. Ang paggamit ng Taglish ay nagpakita ng kanyang pagiging payak. Hindi niya alam na ang driver na ito ay ang tagapagmana ng isang dambuhalang kumpanya. Ngunit ang liwanag ng sandaling iyon ay mabilis na nilamon ng dilim nang makawi si Lumi. Sa pintuan pa lamang, sinalubong na siya ni Amaya na may kakaibang ngiti sa mga labi. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Anak, pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Alam mo naman si Mama, pagod lang sa pag-iisip kung paano tayo mabubuhay. Wika ni Amaya habang hinahaplos ang buhok ni Lumi. Ang haplos na yon, na dapat ay nagbibigay ng ginhawa, ay nagdulot ng kilabot sa balat ng dalaga. Halika, uminom ka muna nitong paborito mong juice. Naghanda ako ng kaunting pagsasalo para sa atin. Tumingin si Lumi sa basong inabot ni Amaya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Diamante na nagkukunwaring abala sa cellphone, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa bawat galaw niya. Gustong maniwala ni Lumi na nagbago na ang kanyang ina. Gusto niyang isipin na ang lahat ng narinig niya kanina
ay isang masamang panaginip lamang. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa kanyang mga labi. Ang tamis ng juice ay tila may kakaibang pait sa dulo, ngunit sa kagustuhang makuha ang pagmamahal ng ina, inubos niya ito. "Salamat, Ma," mahinang sabi ni Lumi. Ngunit ilang sandali lamang, naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mga boses ni na Amaya at Diamante ay tila nanggagaling na sa ilalim ng tubig, malayo at hindi maintindihan. Ang kanyang mga talukap ay naging kasing bigat ng tingga. "Matulog ka na, Lumi. Paggising mo, maayos na ang lahat." Ang huling narinig niyang boses ni Amaya bago tuluyang lumabo ang lahat sa kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang malupit na ngiti ni Diamante habang may tinatawagan sa telepono. Bakit tila ang pagtulog na ito ay hindi magdadala ng pahinga, kundi isang bangungot na wala ng gisingan? Ano ang naghihintay sa akin sa kabilang panig ng kadilimang ito? Bumagsak ang katawan ni Lumi sa lumang sofa. Ang kanyang tselo ay nanatiling nakasandal sa pader, tila isang piping saksi sa susunod na kabanata ng kanyang paghihirap. Ang bawat hininga ni Lumi ay tila isang mabigat na pagsisikap habang dahan-dahang bumabalik ang kanyang ulirerat. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy mamahaling alak at matapang na pabango ng lalaki. Isang banyaga at nakakasulasok na samyo na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang kisame ng kanilang lumang bahay sa Intramuros ang kanyang nakita, kundi ang marangyang chandelier ng isang hotel room na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Naramdaman niya ang malamig na seda ng kumot sa kanyang balat. Sa kanyang tabi, isang lalaking hindi niya kailanman nakilala, ang mahimbing na natutulog, walang saplot sa itaas na bahagi ng katawan. Ang mundo ni Lumi ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa huling alaala. Ang baso ng juice na inabot ni Amaya, ang matamis na ngiti ng kanyang ina na ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Hindi ito maaari, bulong ni Lumi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Bago pa man siya makakilos, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas na lumikha ng isang tunog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang nakasisilaw na liwanag ng flash mula sa mga cellphone ay paulit-ulit na tumama sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Diamante na nagtatakip ng bibig. Ang mga mata ay ng lalaki sa kunwaring gulat, habang si Amaya ay nagsimulang humagulgol ng malakas. Isang pag-iyak na puno ng pag-arte at panlilinlang. "Lumi, anong ginawa mo sa sarili mo? Ganito ba ang igaganti mo sa lahat ng paghihirap ko para palakihin ka ng maayos?" Sigaw ni Amaya. Ang boses ay sadyang itinaas upang marinig ng mga taong nasa labas ng silid. Ngunit ang lahat ng ingay ay biglang naglaho nang pumasok ang isang pamilyar na anino. Si Rafael. Ang lalaking kagabi lamang ay naghatid sa kanya ng may paghanga sa mga mata. Ngayon ay nakatayo sa tapat ng kama. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng init, ay tila naging isang pader ng yelo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. "Rafael, makinig ka. Hindi ko alam. Pinainom ako ni Mama." Pilit na bumabangon si Lumi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ng sarili. "Stop it, Lumi. Just stop." Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit puno ng puot, na tila isang latigo na humahampas sa kaluluwa ng dalaga. "Akala ko, iba ka. Akala ko, sa gitna ng dumi ng mundong ito, nakatagpo ako ng isang anghel na may hawak na tselo. But you're just like everyone else. O baka mas malala pa." "Ate, how could you? Alam mong mahal ka ni Rafael, bakit nagawa mo kaming ipahiya ng ganito?" Dagdag ni Diamante, ang boses ay puno ng maling simpatya habang dahan-dahang lumalapit kay Rafael upang itama ang sitwasyon. "Lumayas ka sa harap ko, Lumi." Wika ni Rafael, ang kanyang mga mata ay hindi na tumingin sa dalaga.
Huwag mo nang dumiin ang pangalan ko sa marumi mong bibig. Mula sa araw na ito, hindi na kita kilala. Dinala ni Amaya si Lumi palabas ng hotel, hindi bilang isang inang nagpoprotekta, kundi bilang isang hukom na nagpaparusa. Pagdating sa kalsada, itinapon ni Amaya ang maliit na bag ni Lumi sa basang semento. Huwag ka nang babalik sa bahay ko. Isang kahihiyan ka sa pamilyang ito. Magmula ngayon, wala na akong anak na nagngangalang Luminanza. Ang bawat salita ni Amaya ay tila isang batong ipinupukol sa isang taong wala ng lakas upang lumaban. Naiwan si Lumi na nakaluhod sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa malamig at maruming tubig ng kalsada. Ang kanyang tselo, ang tanging bagay na nagdurugtong sa kanyang kaluluwa, ay naiwan sa loob ng kanilang bahay. Kinuha na rin ng kanyang pamilya bilang kabayaran sa kahihiyang idinulot niya. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay hindi lamang mula sa pagkawasak ng kanyang puso. Isang matalim at nanunuot na kirot sa kanyang mga buto, ang biglang gumuhit, isang senyales na ang kanyang katawan ay nagsisimula na ring sumuko. Ngunit sa gitna ng bawat patak ng ulan at bawat hikbi ng kanyang pag-iisa, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan ako lulugar sa mundong ang mismong mga taong dapat nagmamahal sa akin ang siyang nagbaon sa akin sa hukay ng kahihiyan? Mayroon pa bang himig na matitira sa isang tselo na ang mga kwerdas ay sadyang pinutol ng sariling ina? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay tila isang pagdurusa, habang ang anino ni Rafael ay tuluyan ng naglaho sa dilim ng gabi. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang bagyong walang katapusan. Ipinapaalam ko lang sa'yo, Miss Luminanza, na wala nang duda ang resulta ng iyong mga test. Stage 4 bone marrow cancer. At sa bilis ng pagkalat nito sa iyong mga buto, maaaring ilang buwan na lamang ang nalalabi sa iyo. Ang boses ng doktor sa loob ng pampublikong ospital ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng isang napakahabang lagusan. Malayo, malamig, at walang emosyon. Para kay Lumi, ang mga salitang iyon ay hindi na bago. Pakiramdam niya ay matagal na siyang hinatulan ng kamatayan nang gabing itaboy siya ng kanyang ina at talikuran siya ni Rafael. Ang cancer na nasa loob ng kanyang mga buto ay tila refleksyon lamang ng pagkabulok ng mundong kanyang kinalakihan. Nakatitig lamang siya sa puting dingding ng maliit na klinika. Ang amoy ng matapang na alkohol at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Tila gustong burahin ang bawat bahid ng bango ng nakaraan. Wala siyang kasama. Walang Amaya na hahawak sa kanyang kamay, walang diamante na mag-aalala, at lalong walang Rafael na magsasabing magiging maayos din ang lahat. Siya ay nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling libing, habang humihinga pa. May mga treatment tayong maaaring gawin para pahabain ang iyong oras, ngunit kailangan mo ng suporta ng pamilya at malaking halaga ng pera. Pagpapatuloy ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lumi. Pera? Ang huling sentimo niya ay kinuha na ni Amaya. Pamilya? Sila ang nagtulak sa kanya sa bangin. Sa bawat pintig ng kirot sa kanyang balakang at likod, nararamdaman niya ang katotohanan. Ang kanyang katawan ay bumibigay na, kasabay ng kanyang espiritu. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, tila mga kwerdas ng tselo, na labis ang pagkakahigpit at anumang sandali ay mapuputol na. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng malupit na init ng araw sa Maynila. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. May isang hindi nasagot na tawag mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi iyon si Rafael. Si Rafael ay abala na sa pagkamuhi sa kanya. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang huling piraso ng alaala, isang litrato nila ni Rafael sa ilalim ng puno ng nara sa Intramuros, kung saan nangako ang lalaki na hinding-hindi siya iiwan. Sa litratong yon, ang mga mata ni Lumi ay puno ng pag-asa, isang pag-asang ngayon ay tila isang malupit na biro.
Mas mabuti nang manatili kang galit sa akin, Rafael. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Dahil kung malalaman mo ang totoo, kung makikita mo akong unti-unting nalalanta, mas doble ang sakit na mararamdaman mo. Hayaan mo nang ang galit mo ang maging gamot sa pagkawala ko. Sa gitna ng siksikan at maingay na kalsada, habang ang usok ng mga jeepney ay bumabalot sa paligid, hinawakan ni Lumi ang dalawang dulo ng litrato. Sa isang mabilis at masakit na pagpunit, nahati ang kanilang mga mukha. Ang tunog ng napunit na papel ay tila ang huling hibla ng kanyang ugnayan sa mundong ito. Itinapon niya ang mga piraso sa isang basurahan sa gilid ng kalsada kasabay ng kanyang mga pangarap. Isang matinding ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. At nang takpan niya ang kanyang bibig, nakita niya ang mantsa ng sariwang dugo sa kanyang palad. Ngunit hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kalayaan. Kalayaan mula sa utang na loob, kalayaan mula sa pag-ibig na hindi siya kayang paniwalaan, at kalayaan mula sa isang pamilyang itinuring siyang gamit. Hahayaan ko na lamang bang burahin ng panahon ang aking pangalan? O meron pa bang natitirang lakas sa aking mga daliri upang tugtugin ang huling sonata ng aking buhay sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa akin? Bakit sa sandaling handa na akong iwan ng lahat sa likod, doon ko pa lamang naramdaman ang tunay na pagnanais na mabuhay para sa sarili ko? Parang kusa siyang dinala ng kanyang mga paa patungo sa istasyon ng bus. Tahimik siyang huminto sa harap ng karatula ng isang destinasyong malayo sa ingay at gulo ng Maynila, habang unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang posibilidad ng isang bagong simula. Sa kanyang bag, ang tanging natitira ay ang ilang pirasong damit at ang matinding determinasyong maglaho tulad ng isang bituin sa bukang liwayway. Miss, bawal ang may sakit dito. Kung uubo-ubo ka lang, bumaba ka na lang sa susunod na kanto at baka pati kami ay mahawa sa kung ano man ang dinadala mo. Ang tinig ng konduktor ng bus ay walang halong awa. Tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa gitna ng siksikan at amoy pawis ng sasakyan, lahat ng mata ay nakatuon kay Lumi. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang kanyang cello case, ang kaisa-isang bagay na nagawa niyang bawiin mula sa isang madilim na pawn shop matapos itong ibenta ni Diamante sa halagang panandalian lamang. Para sa mga pasahero, ang malaking kagamitang ito ay isang abala, isang harang sa kanilang daan, tulad ng nararamdaman nila sa presensya ni Lumi na putla-putla at tila isang anino na lamang. Wala nang lakas si Lumi upang sumagot. Pinilit niyang lunukin ang lasa ng tanso sa kanyang lalamunan at isinandal ang kanyang ulo sa malamig na bintana ng bus. Ang bawat yanig ng sasakyan sa baku-bakong daan ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang nanghihinang mga buto. Ito ang irony ng kanyang buhay. Ang mga kamay na dati ay hinahangaan sa mga concert hall sa Makati, ngayon ay nanginginig sa pagkapit sa isang instrumentong wala nang nakikinig. Ang jacket na ibinalot niya sa kanyang sarili ay ang parehong jacket na inialay niya kay Donna Soledad sa eskinita, ang tanging proteksyon niya laban sa malupit na mundo, habang ang bus ay dahan-dahang lumalayo sa ingay at usok ng Maynila. Naramdaman ni Lumi ang pagguho ng kanyang huling ugnayan sa kanyang nakaraan. Bawat kilometrong nadaragdag ay tila isang hakbang palayo sa sakit ng pagtataksil ni Amaya at sa mapanghusgang mga mata ni Rafael. Ang lungsod na nagbigay sa kanya ng pangarap ay siya ring bumurol sa kanya ng buhay. Matapos ang mahabang paglalakbay sa lupa at dagat, sinalubong siya ng malupit ngunit marangal na hangin ng Batanes. Sa pampang ng Basko, kung saan ang mga alon ay humahampas sa mga dambuhalang bato na may lakas na tila nanggagaling sa kailaliman ng mundo, tumayo si Lumi. Ang paligid ay napapalibutan ng mga luntiang burol at ang mga bahay na gawa sa bato na tila hindi kayang tinalo ng anumang bagyo. Isang kabligtaran
sa kanyang sariling pagkatao na tila isang marupok na papel na anumang sandali ay maaaring tangayin ng hangin. Hinihintay ka ng mga alon, iha. Kanina pa sila bumubulong ng iyong pangalan. Isang paos at malalim na boses ang narinig ni Lumi sa likuran niya. Isang matandang lalaki, si Mang Domeng, na may balat na tila ukit ng panahon at mga matang bagaman malabo ay tila nakakakita sa kailaliman ng kaluluwa ang nakatayo roon. May hawak siyang isang lumang tungkod at nakasuot ng kupas na sombrerong yari sa damo. Dahan-dahang lumapit si Lumi. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis sa kirot na gumuguhit sa kanyang balakang. Nang mahawakan niya ang magaspang na pader ng isang lumang Ivatan house, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang kinalimutan. Ang batong ito ay nanatili sa loob ng daan-daang taon, saksi sa bawat unos ngunit nananatiling nakatayo. Naghahanap po ako ng matutuluyan, yung malayo sa mga tao, yung kung saan ang tanging maririnig ko lang ay ang musika ng dagat. Mahinang wika ni Lumi. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang guhit ng kulay asul at abo. Tiningnan ni Mang Domeng ang cello case na dala ni Lumi. Ang musikang dala mo ay puno ng pait, iha. Ngunit sa islang ito, ang bawat pait ay ginagamot ng alat ng dagat at lamig ng hangin. Halika, sumunod ka sa akin. Habang naglalakad sila patungo sa isang maliit na kubo sa tuktok ng bangin, tila bawat hininga ni Lumi ay nagiging mas magaan, bagaman ang kanyang katawan ay mas bumibigay. Ang batanes ang kanyang magiging huling hantungan, ang kanyang entablado para sa huling sonata na walang palakpakan. Tanging ang huni ng hangin at ang daluyong ng mga alon. Magagawa ko bang mahanap ang kapatawaran sa sarili ko sa gitna ng mga batong ito bago tuluyang maputol ang huling kwerdas ng iyong aking buhay? At sa aking paglaho, meron bang makakaalala na minsan ay may isang hiyas na nagningning kahit na sa gitna ng pinakamadilim na gabi? Huminto si Lumi sa tapat ng kubo. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng papalubog na araw. Habang sa malayo, isang luntiang liwanag ang nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap, tila isang pangakong hindi pa lubos na nabubura. Ang bawat kuskos ng busog sa mga kwerdas ng kanyang cello ay tila isang paghiwa sa sarili niyang mga buto. Sa loob ng maliit na kubong bato sa itaas ng bangin sa Batanes, ang tunog ng musika ni Lumi ay humahalo sa hagupit ng hangin at sa malalalim na buntong hininga ng dagat. Hindi ito ang kislap ng mga ilaw sa Makati. Dito, ang tanging madla niya ay ang mga ulap at ang mga ligaw na damo na sumasayaw sa saliw ng kanyang huling sonata. Sa bawat hapdi na gumuguhit sa kanyang likuran, pilit na itinatago ni Lumi ang kanyang paghihirap sa ilalim ng isang mapayapang mukha. Ang kanyang balat ay naging kasing putla na ng mga batong buhay sa dalampasigan at ang kanyang mga daliri na dati ay maliliksi, ngayon ay dahan-dahan nang kinakain ng panghihina. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang pisngi, tila pansamantalang natutunaw ang cancer na dahan-dahang kumukuha sa kanyang buhay. Iha, ang musika ay hindi lamang para sa pandinig, kundi para sa mga pusong hindi na makakita ng liwanag. Ang boses ni Mang Domeng ay naging pamilyar na sandigan ni Lumi sa nakalipas na mga linggo. Pumasok ang matanda sa kubo, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas na may amoy ng luya at sariwang isda. Nakita ni Lumi ang pagmamalasakit sa mga mata ng matanda. Isang uri ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya naramdaman mula kay Amaya. Teacher Lumi, nandito na po kami. Isang koro ng maliliit na boses ang bumasag sa katahimikan. 3 bata, sina Lito, Maria at Jose, ang dahan-dahang pumasok. Ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa isa't isa habang kinakapa ang daan. Sila ang mga batang bulag sa nayon na piniling turuan ni Lumi. Para sa mga batang ito, ang mundo ay madilim.
Ngunit ang cello ni Lumi ang nagbibigay sa kanila ng kulay. "Teacher, bakit po parang malungkot ang kanta ninyo ngayon?" tanong ni Lito, ang pinakamaliit sa kanila, habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Lumi, bahagyang napaigtad ang bata. "Bakit po kasing lamig ng yelo ang mga daliri ninyo?" Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ni Lumi, bagaman hindi ito nakikita ng bata. Hinaplos niya ang buhok ni Lito, ang kanyang puso ay tila pinipigas sa awa at pagmamahal. "Nilalamig lang ako sa hangin, Lito. Pero huwag kang mag-alala. Ang musika ang magbibigay sa atin ng init." Sa loob ng ilang oras, ang kubong bato ay napuno ng tawanan at mga maling nota na unti-unting nagiging himig. Nakita ni Lumi ang sarili sa mga batang ito, mga nilalang na tinalikuran ng pagkakataon ngunit patuloy na naghahanap ng kagandahan. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Lumi ang kanyang sakit. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan siya ay hindi isang biktima, hindi isang may sakit, kundi isang ilaw para sa iba. Ngunit ang kapayapaan ay muling nabulabog nang dumating ang kartero ng nayon sa pintuan ni Mang Dumeng pagkatapos ng klase. May dala itong isang puting sobre na tila may bigat na hindi kayang dalhin ng manipis na papel. Para kay Luminansa, wika ng kartero, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka dahil bihira ang sulat na dumarating sa liblib na bahaging iyon ng isla. Nanginig ang mga kamay ni Lumi habang kinukuha ang sobre. Walang pangalan ng sender, ngunit ang sulat kamay ay tila pamilyar, isang uri ng pagsulat na nagpabalik sa kanya sa mga gabing puno ng luha sa Maynila. Hindi niya ito binuksan agad. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Tila natatakot na ang nilalaman nito ay muling sisira sa katahimikang pilit niyang binuo sa Batanes. Nang sumapit ang gabi, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, naramdaman ni Lumi ang isang matinding panghihina na hindi pa niya naranasan noon. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang paghinga ay naging maikli at gurgling, tila may likidong bumabara sa kanyang baga. Sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, naalala niya ang sulat. Sino ang nakakaalam na narito siya? Si Rafael ba na puno ng pagsisisi o si Amia na may bago na namang paniningil? Isang malakas na katok sa pinto ang yumanig sa kubo. Hindi ito ang mahinang katok ni Mang Domeng. Ito ay isang marahas at desperadong paghampas sa kahoy, kasabay ng isang pamilyar na boses na sumisigaw sa gitna ng unos. "Lumi, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka." Ang boses na yon, ang boses na minsan ay naging langit niya, ngunit naging impyerno rin. Ang boses ni Rafael. Bakit siya narito? Paano niya ako nahanap sa dulo ng daigdig na ito? At may lakas pa ba akong harapin ang nakaraang sadyang ibinaon ko na sa limot? Habang ang aking huling hininga ay dahan-dahan nang kinukuha ng hangin, bumagsak si Lumi sa sahig. Ang kanyang cello ay tumunog. Nang malungkot nang matamaan ito ng kanyang nanghihinang katawan, habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Ang malamig na sahig ng kubo ang huling naramdaman ni Lumi bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay naglikha ng isang hanging humahagupit, dala ang amoy ng dagat at ang desperadong tinig ng isang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na pangarap at pinakamatinding bangungot. "Lumi! Diyos ko! Lumi!" Ang boses ni Rafael ay basag, tila isang instrumentong may sirang kwerdas. Mararamdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang binuhat ang magaan at tila walang buhay na katawan ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang galit na itinanim ni Rafael sa kanyang puso ay biglang natunaw, pinalitan ng isang matinding takot na baka ang muling pagkikita nilang ito ay siya na ring huling pamamaalam. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa liblib na bahagi ng Batanes, sa gitna ng marangyang lungsod ng Makati, isang kakaibang bagyo ang namumuo sa loob ng mansyon ng mga solidad. Ang babaeng rerespetuhin ng lahat,
Si Donna Soledad ay hindi na ang madungis na lola na iniligtas ni Lumi sa eskinita. Nakaupo siya sa kanyang trono, suot ang mga alahas na kumikislap ng mas matindi kaysa sa galit sa kanyang mga mata. Sa kanyang harap, nakatayo ang isang pribadong imbestigador na naglapag ng isang maliit at itim na kagamitan sa lamesang kristal, isang spy camera. Natagpuan po namin ito sa loob ng kwarto ni Diamante, Donna Soledad, wika ng lalaki. Dito nakarecord ang lahat. Ang paghahalo ng pampatulog sa inumin ni Miss Luminanza, ang pagbabayad sa lalaking hihiga sa tabi niya, at ang malakas na tawanan ni na Amaya at Diamante habang pinaplano ang pagpapatapon sa sarili nilang dugo. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Donna Soledad at ang marahang pagtama ng kanyang mga kuko sa lamesa. Ang batang iyon, ang batang nagbigay sa akin ng kanyang huling sentimo at tanging jacket habang ang lahat ay dinuduraan ako. Siya pala ang biktima ng sarili niyang pamilya. Tumayo si Donna Soledad. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. At higit pa riyan, ang katotohanang matagal ko nang hinahanap, ang anak ng aking yumaong asawa sa ibang babae, ang tunay na tagapagmana ng korona ng mga Soledad, ay walang iba, kundi ang batang pinagtaksilan ni na Amaya. Mabilis na kumalat ang balita. Sa isang marangyang event na dinaluhan ng mga pinakamaimpluwensyang tao, kabilang sina Amaya at Diamante, na noon ay abala sa pagpapanggap ng mga biktima, pumasok si Donna Soledad. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga kasinungalingan ni na Amaya. Amaya, nasaan ang anak mo? Ang boses ni Soledad ay umalingaw-ngaw sa buong hall, dahilan upang huminto ang musika at ang tawanan. Donna Soledad, ang anak ko pong si Lumi ay isang kahihiyan. Panimula ni Amaya, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng lungkot. Tumigil ka! Isang sampal ng katotohanan ang ibinalik ni Soledad. Huwag mong dumiin ang pangalan ng tagapagmana ko ng iyong mga kasinungalingan. Alam ko na ang lahat, Amaya. Alam ko ang ginawa ninyo sa hotel. Alam ko kung paano ninyo ibinenta ang kaluluwa ni Lumi para sa pera. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Amaya ay naging kasing putla ng abo. Si Diamante naman ay tila gustong lamunin ng lupa habang ang lahat ng mata ng alta sosyedad ay nakatuon sa kanila nang may matinding pandidiri. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay dumating para kay Rafael, na noon ay nakatanggap na ng tawag mula kay Soledad bago siya lumipad patungong Batanes. Rafael, ang babaeng hinusgahan mo ay ang kaisa-isang taong tapat sa iyo. At ngayon, habang hinahanap mo siya, malamang ay binabayaran na niya ang kasalanang hindi naman niya ginawa sa pamamagitan ng sarili niyang buhay. Balik sa Batanes, sa loob ng maliit na klinika ni Mang Dumeng, dahan-dahang imulat ni Lumi ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ni Rafael na basang-basa ng luha, nakaluhod sa tabi ng kanyang papag. Lumi, patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Hikbi ni Rafael habang hinahalikan ang nangangayayat na kamay ng dalaga. Tiningnan siya ni Lumi. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit. Tanging isang napakalalim na pagod. Rafael, bakit ka pa dumating? Handa na akong maging isang kanta na lamang sa hangin. Bago pa man makasagot si Rafael, isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Lumi. Ang monitor sa tabi ay nagsimulang maglabas ng mabilis at hindi regular na tunog ng pagtibok, tila isang orasan na nauubusan na ng baterya. Hindi kita hahayaang mawala, Lumi. Hahanap tayo ng paraan, sigaw ni Rafael, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nilalamon na ng ingay ng bagyo sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na helicopter na may tatak ng mga Soledad ang nagsimulang bumaba sa malapit na burol. Ang liwanag nito ay tumatama sa bintana ng klinika. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nanatili.
Sapat ba ang yaman at pagsisisi upang pigilan ang kamatayan na kanina pa nakatayo sa pintuan? Isang huling tingin ang ibinigay ni Lumi kay Rafael at sa isang mahinang bulong, binitawan niya ang katotohanang dudurog sa puso ng lalaki ng tuluyan. Rafael, ang sulat. Basahin mo ang sulat sa ilalim ng unan ko. Nang kunin ni Rafael ang sobre at buksan ito, hindi lamang ito sulat ng pamamaalam. Ito ay ang resulta ng lab test na may petsang bago pa man mangyari ang iskandalo sa hotel. Ang patunay na alam na ni Lumi na siya ay mamamatay. At ang tanging dahilan ng kanyang paglayas ay upang iligtas si Rafael sa sakit na panoorin siyang mamatay. Ang tunog ng monitor sa loob ng maliit na klinika ay biglang nagbago. Mula sa mabilis na pagtibok, ito ay naging isang mahaba at nakatutulig na huni. Isang tuwid na guhit ng liwanag na nagbabadyang ang huling hininga ni Lumi ay dahan-dahan ng pinitas ng kamatayan. Lumi, huwag! Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Ang sigaw ni Rafael ay umanig sa mga dingding na bato ng klinika. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang pisngi ni Lumi. Tila ba ang alat ng kanyang pagsisisi, ang huling bautismo na matatanggap ng dalaga bago ito lumisan. Hawak ni Rafael ang lukot-lukot na papel ng lab results, ang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Ngayon lang niya naintindihan ang paglayas ni Lumi, ang pagtanggap nito sa kahihiyan, ang pananahimik nito sa gitna ng kanyang mga pangungutya. Lahat ng iyon ay isang dakilang pag-aalay. Pinili ni Lumi na magmukhang makasalanan sa mga mata ng lalaking mahal niya upang sa oras na mawala siya, galit ang maramdaman ni Rafael at hindi ang mapanira-sirang pait ng pangungulila. Habang ang mga nurse ay nagmamadaling asikasuhin si Lumi sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng Marangyang Hall sa Makati, ang karma ay dumarating na parang isang dambuhalang alon. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ako ang ina ng susunod na tagapagmana. Ang boses ni Amaya ay pumailan lang, puno ng kapalaluan kahit na ang mga security guard ay pilit na siyang inilalabas ng gusali. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Donna Soledad. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit na bato sa katigasan. Amaya, ang tanging pagkakakilanlan mo mula sa gabing ito ay ang pagiging isang magnanakaw at manlilinlang. Ang perang ninakaw mo sa pawis at dugo ng iyong anak, ang dangal na tinapakan mo, lahat ng yan ay babawiin ko. Hindi niyo pwedeng gawin sa amin ito. Sigaw naman ni Diamante, ang kanyang maskara ay humulas na sa kanyang muka dahil sa takot at galit. Si Lumi. Si Lumi ang may kasalanan. Siya ang malandi. Siya ang nagtaksil. Manahimik ka, Diamante. Ang boses ni Soledad ay tila kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay lason. Inisip niyo bang matatago niyo ang katotohanan habang buhay? Ang bawat sentimong ginastos mo para sa iyong mga luho ay galing sa dusa ng kapatid mong hinayaan mong mamatay sa gitna ng ulan. Sa isang iglap, ang mga kislap ng kamera na dati ay kinahuhumalingan ni Diamante ay naging mga mata ng mapanghusgang madla. Ang kanilang mga kaibigang alta sosyedad ay dahan-dahang lumayo. Ang bawat bulong ay tila isang latigo na humahampas sa kanilang pagkatao. Sila ay itinakwil, mga pulubi sa gitna ng isang palasyo. Balik sa Batanes, ang helicopter ni Donna Soledad ay tuluyan ng lumapag sa gitna ng madilim at maunos na gabi. Bumaba ang mga dalubhasang doktor na dala ang mga pinakamodernong kagamitan. Si Dr. Arieta, ang pinakamagaling na espesyalista sa bone marrow, ay mabilis na pumasok sa klinika. Kailangan natin siyang i-stabilize. Ngayon din, utos ng doktor. Rafael, kailangan namin ng donor para sa immediate transfusion. Ang kanyang dugo ay masyadong manipis. Hindi niya kakayanin ang biyahe patungong Maynila
kung hindi natin mapapalitan ang nawala sa kanya. Kunin niyo ang dugo ko! Kunin niyo ang lahat! Desperadong wika ni Rafael habang inilalabas ang kanyang braso. Kahit anong mangyari, iligtas niyo siya. Ako ang dahilan kung bakit siya narito. Ako ang pumatay sa kanya sa bawat salitang binitawan ko. Ngunit habang sinusuri ng doktor ang medical records na dala ng helicopter, isang katotohanan ang biglang lumitaw na nagpatahimik sa lahat. Wait! Wika ni Dr. Arrieta, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang DNA profile ni Lumi na galing sa records ni Donna Soledad. Ang kanyang blood type? Ito ay napaka-rare. At ayon sa records ng mga Soledad, mayroon lamang iisang tao na maaaring maging perfect match para sa isang transplant na magliligtas sa kanya. Sa gitna ng pag-aagaw buhay ni Lumi, ang pinto ng klinika ay muling bumukas. Pumasok si Donna Soledad. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang lihim na matagal na niyang itinatago. Hindi dugo ni Rafael ang kailangan niya. Wika ni Soledad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dugo ko ang kailangan niya. Dahil si Lumi ay hindi lamang anak ng aking asawa. Siya ang bunga ng isang sakripisyong kinalimutan na ng panahon. Siya ang aking nawawalang apo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid habang ang ulan sa labas ay tila humihinto na rin. Ngunit ang monitor ay muling naglabas ng isang mabilis at nakakatakot na babala. Ang puso ni Lumi ay tumigil. Cardiac arrest! Clear! Sigaw ng doktor habang inihahanda ang defibrillator. Ang katawan ni Lumi ay tumalon sa bigat ng kuryente. Ngunit ang monitor ay nanatiling tuwid ang guhit. Sa gitna ng kadiliman, tila nakikita ni Lumi ang isang puting liwanag. At doon ay naririnig niya ang himig ng kanyang sariling cello. Isang sonata na hindi pa tapos. Babalik pa ba ang himig sa mga kwerdas na tila naputol na? O ang huling hininga ni Lumi ay magiging isang alaala na lamang sa gitna ng mga burol ng Batanes? At sa kanyang muling paggising, magagawa ba niyang patawarin ang mga taong bumurol sa kanya ng buhay? Gising, Lumi! Huwag mo kaming iwan sa gitna ng dilim na ito. Ang boses ni Rafael ay tila isang desperadong panalangin na lumulutang sa loob ng maliit na klinika sa Batanes. Ang mahabang huni ng monitor ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang puso ni Rafael ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Lumi, idiniit ito sa kanyang noo, at hinayaan ang kanyang mga luha na dumaloy, ang mga luhang puno ng pagsisisi, ang mga luhang huli na para sa isang pagkakataong sinayang. Ngunit si Donna Soledad ay hindi pumayag na matapos ang lahat sa isang tuwid na guhit ng monitor. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyong tanging isang ina o lola lamang ang makapaglalabas. Dr. Arrieta, gawin mo ang lahat. Ibalik mo siya. Ang utos ni Soledad ay tila isang banal na utos na hindi maaaring baliin ng kamatayan. Muling itinaas ng doktor ang mga paddles ng defibrillator. Sa ikatlong pagkakataon, ang katawan ni Lumi ay maraha na tumalon mula sa pagkakahiga. Tila isang kwerdas ng cello na biglang hinila ng malakas. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ulan sa labas ay tila tumigil din sa paghinga. At pagkatapos, isang mahina, halos hindi marinig na tunog ang muling umalingaw-ngaw. Isang pintig. At isa pa. Ang guhit sa monitor ay muling gumalaw. Dahan-dahan, tila isang pagod na manlalakbay na pilit na umaakyat sa isang matarik na burol. Bumalik ang hininga ni Rafael, ngunit ang takot ay hindi pa rin lumilisan sa kanyang dibdib. Kailangan na natin siyang ilipad sa Maynila, wika ni Dr. Arrieta, habang mabilis na inaayos ang mga tubo ng oxygen. Ang pintig na ito ay panandalian lamang. Kung hindi natin maisasagawa ang bone marrow transplant
Sa loob ng susunod na 20 oras, mawawalan ng saysay ang lahat ng ito. Sa gitna ng malakas na ugong ng mga elise ng helicopter, binuhat ni Rafael si Lumi. Ang dalaga ay tila isang balahibo sa kagaanan, isang masakit na paalaala kung paano siya dahan-dahang nalanta sa gitna ng kanyang pag-iisa. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng madilim na dagat, patungong Maynila, nakaupo si Donna Soledad sa tabi ni Lumi. Mahigpit na hawak ang kamay nito. "Patawarin mo ako, apo," bulong ni Soledad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang damdamin. "Hinayaan kong hanapin ka ng tadhana sa pinakamahirap na paraan. Ngunit ngayon, ibubuhos ko ang bawat patak ng aking buhay para lamang mabuhay ka." Habang ang buhay ni Lumi ay nakabitin sa isang manipis na sinulid, sa isang madilim at maruming kanto sa Maynila, sina Amaya at Diamante ay nakatikim na ng kanilang sariling impyerno. Wala na ang kanilang marangyang gamit. Wala na ang mga taong sumasamba sa kanila. Nakaupo sila sa loob ng isang barong-barong na amoy amag. Ang tanging natitirang ari-arian ay ang mga damit na suot nila nang itaboy sila ni Soledad. "Kasalanan mo ito, Mama," sigaw ni Diamante habang kinakamot ang kanyang balat na hindi sanay sa kagat ng mga lamok. "Kung hindi ka naging masyadong gahaman, sana ay nakatira pa tayo sa Intramuros." "Huwag mo akong sisihin, Diamante," ganti ni Amaya. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at inggit. "Ikaw ang nagnakaw ng pera ni Lumi. Ikaw ang nagpumilit na bumili ng mga luho." Ang kanilang pag-aaway ay tila isang musika ng pagkawasak, isang kabaligtaran sa sakripisyong nangyayari sa loob ng ospital. Wala silang kaalam-alam na ang gatasan na palagi nilang minamaliit ay siya palang susi sa isang kayamanang hindi nila kailanman maaabot. Pagdating sa St. Jude Medical Center, agad na inihanda ang lahat para sa operasyon. Si Donna Soledad, sa kabila ng kanyang katandaan, ay hindi natakot na sumailalim sa proseso. "Donna Soledad, ang operasyong ito ay may panganib para sa inyo dahil sa inyong edad," babala ng doktor. "Doktor, ang buhay ko ay wala ng halaga kung mawawala ang huling hiyas ng aking pamilya," sagot ni Soledad nang walang pag-aalinlangan. "Simulan na natin." Si Rafael ay naiwan sa labas ng operating room, nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ang bawat minutong dumadaan ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali. Ang mga tawa ni Lumi, ang himig ng kanyang tselo, at ang pangako ng pag-ibig na kanyang sinira. Ang golden moment ay dumating nang lumabas ang isang nurse, dala ang isang maliit na lalagyan ng dugo at marrow, ang liquid gold na magliligtas kay Lumi. Ito ang dugo ng mga Soledad, ang dugo ng katotohanan na dadaloy na ngayon sa mga ugat ng dalagang pinagkaitan ng lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng operasyon, ang mga ilaw sa loob ng silid ay biglang nag-flashing ng pula. Isang hindi inaasahang komplikasyon ang naganap. Ang katawan ni Lumi, sa sobrang panghihina, ay nagsisimulang i-reject ang transplant. Hindi tinatanggap ng kanyang katawan ng marrow. Ang kanyang blood pressure ay bumabagsak. Sigaw ng isang doktor mula sa loob. Sa labas, narinig ni Rafael ang kaguluhan. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang isang bagay na palaging sinasabi ni Lumi tungkol sa musika. Ang musika ay hindi lamang nasa kwerdas, ito ay nasa kaluluwa. Tumakbo si Rafael patungo sa sasakyan at kinuha ang tselo ni Lumi na dinala niya mula sa Batanes. Bumalik siya sa tapat ng operating room at doon, sa gitna ng sterile at malamig na hallway, nagsimula siyang tumugtog. Hindi siya isang bihasang musikero, ngunit ang bawat nota na kanyang nililikha ay puno ng pag-ibig at pagsisisi. Ang tunog ng tselo ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Tila isang tawag para sa kaluluwa ni Lumi na bumalik.
Sa loob ng operating room, ang monitor na nagpapakita ng bumabagsak na presyon ay biglang huminto sa pagbaba. Mayroon bang himala sa gitna ng siyensya at musika? O ang huling hininga ni Lumi ay tuluyan ng mapapatid sa kabila ng lahat ng sakripisyo? Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa dulo ng hallway at isang grupo ng mga armadong lalaki ang mabilis na lumapit sa operating room. Ang panganib ay hindi pa tapos na. Mr. Sebastian, itigil niyo na ito. Wala na tayong magagawa. Ang katawan niya ay tuluyan ng sumuko. Ang boses ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa himig ng cello na pilit na tinutugtog ni Rafael sa labas ng operating room. Ang mga kamay ni Rafael ay sugatan na. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid sa bawat kuskos sa mga kwerdas, ngunit hindi siya tumitigil. Ang bawat nota ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa na pilit niyang ipinapadala sa kabilang mundo upang hilahin pabalik si Lumi. Sa gitna ng sterile at amoy gamot na pasilyo, ang tunog ng cello ay tila isang nagmamakaawang iyak, habang ang mga armadong lalaki na lumitaw na mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, ay mabilis na pinaliligiran ng isang bahagi ng ospital. Hindi man lang sila nilingon ni Rafael. Ang tanging mundo niya ay ang babaeng nasa loob ng silid na yon. Ang babaeng ang puso ay tumigil na sa pagtibok para sa isang mundong hindi siya pinahalagahan. Lumi, please. Huwag ngayon. Marami pa tayong hindi natutugtog na kanta. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa gitna ng kanyang paghikbi. Sa loob ng operating room, ang bawat mahinang tunog ng mga makina ay nagsisilbing bilang ng mga natitirang sandali. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kamatayan, ang himig ng cello ni Rafael ay tila nakahanap ng daan. Ang malalim at malungkot na tunog nito ay pumasok sa kaisipan ni Lumi. Tila isang gintong sinulid na gumagabay sa kanya pabalik mula sa puting liwanag. Isang milagro ang naganap. Ang monitor na kanina ay tuwid ang guhit, ay biglang nagkaroon ng isang maliit na kislap, isang pintig, at isa pa. Ang katawan ni Lumi, na kanina ay tinatanggihan ng transplant ni Donna Soledad, ay biglang kumalma. Ang dugo ng mga Soledad ay nagsimulang dumaloy at tanggapin ng kanyang mga ugat. Tila ba ang musika ni Rafael ang nagsilbing tulay upang magkasundo ang buhay at ang kanyang nanghihinang katawan. Habang nagaganap ang himalang ito, sa dulo ng pasilyo, ang drama ng pamilya ay umabot na sa sukdulan. Ang mga tauhan ng NBI ay pilit na pinipigilan sina Amaya at Diamante. Nahuli ang dalawa na pilit na pumapasok sa pribadong suite ni Donna Soledad sa ospital upang magnakaw ng mga papeles at alahas habang ang lahat ay abala sa operasyon ni Lumi. Bitawan niyo ako. Wala kayong ebidensya. Sigaw ni Amaya. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at desperasyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling damit ay gusot na. Isang anino ng dati niyang kapalaluan. Mama, gawin mo ang paraan. Ayokong makulong. Hagulgol ni Diamante habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakandado ng malamig na bakal. Mula sa kanyang wheelchair, matapos ang operasyon, lumabas si Donna Soledad. Bagaman maputla at mahina, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Amaya, ang ebidensya ay ang inyong sariling kasakiman. Hindi lang pagnanakaw ang ikakaso ko sa inyo, kundi ang tangkang pagpatay sa aking apo. Mabulok kayo sa kulungan habang pinapanood niyo ang tagumpay ni Lumi na pilit ninyong pinatay. Ang dalawa ay kinaladkad palabas ng ospital. Ang kanilang mga sigaw ay dahan-dahang naglaho habang ang katahimikan ng gabi ay muling bumabalot sa paligid. Ito ang karma na matagal nang hinihintay ng langit. Lumipas ang ilang oras at sa loob ng intensive care unit, dahan-dahang imulat ni Lumi ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Rafael na nakatulog sa gilid ng kanyang kama
habang hawak pa rin ang busog ng tselo. Ang mga kamay nito ay may mga benda, isang saksi sa sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Lumi ang kanyang kamay na tila isang marupok na pakpak ng paru-paro at hinaplos ang buhok ni Rafael. Isang mahinang tunog ng paghinga ang kumawala sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Rafael ang haplos. Mabilis siyang nagising at nang makita ang mga matang nakatitig sa kanya, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa. Lumi, gising ka. Salamat sa Diyos, gising ka. Tumingin si Lumi sa paligid. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na halos lunurin ng tunog ng oxygen concentrator. Rafael, bakit ang sakit pa rin? Ang sakit ay tanda na ikaw ay buhay, Lumi, at hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ka pang muli. Pangako ni Rafael habang idinidikit ang kanyang pisngi sa kamay ng dalaga. Ngunit ang nangiti ni Lumi ay biglang naglaho nang lumingon siya sa pinto. Nakatayo roon si Donna Soledad na may dalang isang lumang itim at puting larawan. Ang larawan ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Lumi, ang kanyang tunay na ina. May mga katotohanan pa tayong dapat harapin, apo. Wika ni Soledad, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Katotohanang hindi lang tungkol sa iyong kayamanan, kundi tungkol sa kung bakit ka talaga iniwan sa kamay ni Amaya. Sino ang tunay na ina ni Lumi at ano ang kaugnayan nito sa madilim na nakaraan ni Donna Soledad? Magagawa ba ni Lumi na tanggapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan habang ang kanyang katawan ay nagsisimula pa lamang sa mahabang proseso ng paghilom? Isang malakas na alarm ang biglang tumunog mula sa kabilang kwarto. Ang kwarto kung saan nakaratay si Donna Soledad matapos ang transplant. Ang operasyon ay nagkaroon ng seryosong epekto sa matanda. Iha, huwag kang iiyak. Ang dugo ko ay nananalaytay na sayo, kaya kailanman ay hindi ako mawawala sa tabi mo. Ang boses ni Donna Soledad ay tila isang mahinang bulong ng hangin sa gitna ng gabing madilim. Sa loob ng silid ng intensive care, ang puting liwanag ng mga bombilya ay tila nagiging malabo sa paningin ni Lumi. Nakaupo ang dalaga sa kanyang wheelchair. Pilit na tinitiis ang hapdi sa kanyang balakang habang nakahawak sa nanginginig na kamay ng kanyang lola. Ang irony ng sandaling ito ay tila isang mapait na lason. Sa oras na binigyan siya ng bagong buhay, ang taong nag-alay nito ay dahan-dahan namang nauubusan ng hininga. Naramdaman ni Lumi ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, bumabagsak sa puting kumot ni Soledad. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Tumingin siya kay Rafael, na nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat, isang sandigan sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Ngunit kahit ang init ng palad ni Rafael ay hindi sapat upang pawiin ang ginaw na nararamdaman ni Lumi sa kanyang puso. Lola, wag po. Kakahanap ko pa lang sa inyo. Hikbi ni Lumi. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Bakit kailangang ganito ang kapalit? Bakit kailangang laging may nawawala sa tuwing may nakukuha ako? Isang mahinang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Soledad. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa gitna ng kanyang panghihina. Dahil ang tunay na hiyas, Lumi, ay hindi hinahasa sa ginhawa, kundi sa apoy ng pagtitiis. Ang iyong ina, si Aurora, ay namatay upang iligtas ka mula sa mga taong nais kumuha sa trono ng mga Soledad. Pinagkatiwala ka namin kay Amaya sa pag-aakalang ang isang ina ay marunong magmahal ng bata. Ngunit ang kasakiman ay mas matindi kaysa sa dugo. Huminga ng malalim ang matanda. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang hirap na pag-akyat sa isang matarik na burol. Inabot niya ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang leeg at inilagay ito sa palad ni Lumi. Gamitin mo ang bawat sentimo ng ating pamilya upang magbigay ng liwanag sa iba. Iyan ang tanging paraan
upang hindi mamatay ang himig ng iyong tselo. Sa labas ng silid, ang tunog ng mga yabag ng mga nurse ay tila mga pintig ng isang orasan na nauubusan na ng oras. Ang monitor sa tabi ni Soledad ay nagsimulang maglabas ng isang mabagal at mahabang tunog. Ang guhit ay dahan-dahang nagiging patag. Naramdaman ni Rafael ang panginginig ng buong katawan ni Lumi. Yumuko siya at ibinulong sa tenga ng dalaga. "I'm here, Lumi. Hindi kita iiwan. We will face this together." Ang Taglish na pananalita ni Rafael ay may dalang pait at pangako. Isang pag-amin na ang kanyang dating pagdududa ay pinalitan na ng isang pag-ibig na handang sumugal sa lahat. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang nabulabog nang pumasok ang isang abogado. Dala ang isang dokumentong naglalaman ng huling habilin ni Soledad. Sa gitna ng pagdadalamhati, isang bagong panganib ang lumitaw. May isang clause sa testamento na nagsasabing kung hindi mapapatunayan ni Lumi ang kanyang kakayahan sa loob ng 3 buwan, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa isang trust fund na pinamamahalaan ng isang taong hindi nila inaasahan. Ang dating asawa ni Amaya na matagal nang nawala. Sino ang lalaking ito na biglang lilitaw sa gitna ng trahedya? At ano ang kanyang koneksyon sa paghihirap na dinanas ni Lumi sa kamay ni Amaya? May lakas pa ba si Lumi na humawak sa busog ng kanyang tselo at itayo ang kanyang dangal habang ang kanyang kaisa-isang kakampi ay dahan-dahan ng pumipikit? Ang huling nakita ni Lumi bago tuluyang tumigil ang monitor ni Soledad ay ang mapayapang mukha ng kanyang lola. Tila ba tapos na ang misyon nito sa mundo? Ngunit para kay Lumi, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Bakit sa bawat paggising ko ay tila may bagong bagyong nagbabantay sa pintuan? Mayroon pa bang natitirang kwerdas na hindi mapuputol sa gitna ng lahat ng pagsubok na ito? Itinaas ni Lumi ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng mga luha. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang ang huling reyna ng mga hiyas na handang ipaglaban ang kanyang korona. Ang korona ay hindi lamang isinusuot sa ulo. Ito ay pinapasan ng isang pusong handang mabasag para sa iba. Ang mga salitang yon ni Donna Soledad ay tila isang multong bumubulong sa pandinig ni Lumi habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na opisina ng mga Soledad sa Makati. 3 buwan na ang nakalipas mula nang iwan siya ng kanyang lola at sa loob ng panahong iyon, ang katawan ni Lumi ay dahan-dahang naghilom, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling nakikipaglaban sa mga anino ng nakaraan. Ang puting gown na suot niya ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Tila ba ang bawat kristal nito ay sumasalamin sa mga luhang ibinuhos niya sa kalsada ng Intramuros. Sa tapat niya, nakaupo ang mga board members ng kumpanya at sa dulo ng mahabang lamesa ay isang lalaking ang mukha ay tila laukit ng kasamaan at kapabayaan. Si Gardo, ang lalaking minsan ay naging asawa ni Amaya, ang lalaking tumalikod sa kanyang ina na si Aurora, at ang lalaking na ngayon ay pilit na kinukuha ang lahat ng natitira kay Lumi. Actually, Miss Luminanza, or should I say daughter, panimula ni Gardo, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tamis na tila isang lason na binalot sa asukal. Ang kondisyon ng testamento ay malinaw. Kailangan mong patunayan na ikaw ay karapat-dapat. At sa tingin mo ba, ang isang babaeng galing sa kalsada, isang may sakit na halos hindi makatayo nang walang alalay, ay kayang pamunuan ang pinakamalaking imperyo ng hiyas sa bansa? Tumingin si Gardo sa paligid, naghahanap ng suporta sa mga board members. Baka mas mabuti kung ibigay mo na ang susing hawak mo sa taong talagang may karanasan. Isipin mo na lang ang iyong health. Hindi mo kailangan ng stress na ito. Naramdaman ni Lumi ang panginginig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ituro ang pinto at palayasin ang lalaking ito. Ngunit naalala niya ang katahimikan ni Donna Soledad. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng paninindigan.
Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tselo mula sa gilid. Ang kahoy nito ay tila mainit sa kanyang haplos, isang instrumentong naging saksi sa kanyang bawat hininga ng pagdurusa. Ang imperyong ito ay hindi itinayo sa ibabaw ng mga papeles at kontrata lamang kanday Gardo. Mahinang wika ni Lumi, ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Itinayo ito sa ibabaw ng integridad at pagsasakripisyo, mga bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan. Inilapat ni Lumi ang busog sa mga kwerdas. Sa loob ng silid na punong-puno ng tensyon, isang himig ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Hindi ito isang malungkot na sonata. Ito ay isang marcha ng tagumpay, isang awit ng pagbangon na humahalo sa bawat pintig ng puso ng mga nakikinig. Ang tunog ng tselo ay tila isang daluyong na humahampas sa mga pader ng kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagtugtog, ang pinto ng opisina ay bumukas. Pumasok si Rafael, suot ang kanyang barong, dala ang isang itim na folder. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Lumi. "I believe the meeting is over, Mr. Gardo," wika ni Rafael. Ang boses ay tila isang hatol dahil ang mga papeles na ito na galing sa investigasyon ng NB Wong at ng mga abogado ni Donna Soledad ay nagpapatunay na ikaw ay sangkot sa ilegal na paglilipat ng pondo noong nabubuhay pa ang asawa ni Soledad. At higit sa lahat, ang dokumentong nagsasabing ikaw ay may karapatan sa trust fund ay isang pekeng pirma. Ang mukha ni Gardo ay naging kasing putla ng abo. Ang bawat nota na tinutugtog ni Lumi ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong ng kahihiyan. Ang mga security guard ay pumasok at dahan-dahang kinaladkad ang lalaki palabas. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay dahan-dahang naglaho sa mahabang pasilyo, tulad ng paglaho ng anino ni na Amaya at Diamante. Nang matapos ang huling nota, ang katahimikan sa silid ay napalitan ng isang malakas at mahabang palakpakan mula sa mga board members. Tumayo si Lumi, hindi bilang isang may sakit, kundi bilang ang tunay na tagapagmana ng korona ng mga Soledad. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga sa Batanes, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang guhit ng walang hanggang asul, nakatayo si Lumi sa tapat ng kanyang bagong tayong paaralan, ang Luminanza Academy of Arts and Only Healing. Ang mga bata mula sa nayon, kabilang sina Lito at Maria, ay masayang tumatakbo sa paligid. Ang kanilang mga tawa ay tila mga nota ng isang masayang kanta. Si Amaya at Diamante ay wala na sa kanyang mundo. Balita ay namumuhay sila sa isang malayong lalawigan, nagtatrabaho sa mga bukid upang makuha ang kanilang pangaraw-araw na pagkain, isang uri ng tiis na kailangan nilang danasin upang malinis ang kanilang mga kaluluwa. Ang kanilang kayamanan ay nabura, ngunit ang kanilang buhay ay nananatili, isang pagkakataon para sa kanila na magbago, bagaman malayo na sa liwanag ni Lumi. Naglalakad si Rafael patungo kay Lumi, dala ang isang balabal upang protektahan ang dalaga sa malamig na hangin ng isla. "Everything is ready, Lumi. Ang concert para sa fundraising ay magsisimula." Nasa loob ng isang oras. Lumingon si Lumi kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Nararamdaman ang init at ang pangako ng isang bukas na wala ng pagtatago. "Salamat, Rafael. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko." "Hindi ako sumuko, Lumi. Hinihintay ko lang na matapos ang bagyo para makita ko ang hiyas na matagal nang nagniningning sa ilalim ng ulan." Bulong ni Rafael habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Lumi. Sa gitna ng dalampasigan, inilabas ni Lumi ang kanyang tselo. Sa harap ng mga bata, ni Mang Domeng, at ng alaala ni Donna Soledad, nagsimula siyang tumugtog. Ang bawat nota ay tila isang pasasalamat sa bawat sakit, bawat luha, at bawat sakripisyo. Dahil alam ni Lumi, ang tunay na kagandahan ng buhay
ay hindi nasusukat sa dami ng alahas na suot mo, kundi sa dami ng pusong nagamot mo gamit ang sarili mong himig. Ang hangin ng Batanes ay tila sumasabay sa kanyang musika, dinadala ang bawat nota sa kailaliman ng dagat at sa tuktok ng mga burol. Ang huling kwerdas ay hindi naputol. Ito ay naging mas matatag, mas matunog, at mas dakila. Ang bawat paglubog ng araw sa mga burol ng Batanes ay hindi na nagdadala ng takot kay Lumi, kundi isang mapayapang pangako na ang bawat kadiliman ay laging may kasunod na liwanag. 5 taon na ang lumipas mula nang ang kanyang buhay ay tila isang kwerdas na malapit nang maputol, ngunit ngayon, ang bawat hininga niya ay isang awit ng pasasalamat at tagumpay. Sa loob ng Luminansa Academy, ang himig ng mga violin at cello ay humahalo sa ingay ng mga alon, tila isang orkestra ng kalikasan at pangarap. Nakatayo si Lumi sa beranda ng paaralan, suot ang isang simpleng puting bestida na nililipad ng hanging amoy dagat. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay na, malayo sa kaputlaan ng kanyang mga huling araw sa Maynila. Ang cancer na minsan ay kumain sa kanyang pag-asa ay nananatiling kontrolado, isang paalaala na ang buhay ay isang hiram na biyayang dapat ingatan sa bawat sandali. Teacher Lumi, tingnan niyo po, natutugtog ko na ang paborito ninyong kanta. Sigaw ni Lito, na ngayon ay isa na sa pinakamagaling na estudyante sa akademya. Ang bata ay nakangiti ng malawak. Ang kanyang mga mata, na hindi man nakakakita, ay nagniningning naman sa kagalakan ng musika. Lumapit si Lumi at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng bata. Napakahusay mo, Lito. Ang musika ay wala sa mga nota, kundi sa tibok ng iyong puso. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, lumapit si Rafael sa kanyang likuran. Hindi na siya ang lalaking puno ng galit at pagdududa. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng katatagan at isang uri ng pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Lumi. Nararamdaman ang init ng katawan ng babaeng itinuring niyang buhay. Nakarating na ang balita mula sa Maynila. Mahinang wika ni Rafael, ang boses ay seryoso ngunit walang pait. Sina Amaya at Diamante. Patuloy silang nagtatrabaho sa feeding program sa Intramuros. Sabi ng abogado, kahit mahirap ang kanilang buhay, natutunan na raw nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Hindi na sila humihiling ng luho. Huminga ng malalim si Lumi. Napatawad na ba niya sila? Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay. Hindi na siya nagtatanim ng puot dahil ang puot ay isang mabigat na bagahe na pipigil sa kanya sa pagtugtog ng malaya. Hinayaan na niya silang mamuhay sa sarili nilang katotohanan habang siya ay malaya na sa kanilang mga anino. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang paglimot, kundi ang pag-alala nang wala na ang sakit. Masaya ako para sa kanila, Rafael, bulong ni Lumi. Sana ay mahanap din nila ang hiya sa loob ng kanilang mga puso na matagal nilang kinalimutan. Tumingin si Lumi sa malayo kung saan ang asul ng dagat ay humahalik sa langit. Nahanap na ba niya ang binyen? Sa bawat haplos ni Rafael, sa bawat tawa ng mga bata sa akademya, at sa bawat kuskos ng kanyang cello, nararamdaman ni Lumi ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman ng mga solidad. Ang tunay na hiyas ay hindi ang koronang ipinamana sa kanya ni Donna Soledad, kundi ang pagkakataong makapagsilbi at makapagmahal muli nang walang takot. Are you ready for the evening concert? Tanong ni Rafael. May halong lambing sa kanyang Taglish na pananalita. Yes, sagot ni Lumi, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ready to play the song of my life. Ang aral na iniwan ni Lumi sa bawat taong nakikinig sa kanyang himig ay simple lamang. Ang buhay ay parang isang cello. Maaaring maputol ang kwerdas, maaaring magasgas ang kahoy, at maaaring mawalan ng tono
sa gitna ng unos. Ngunit hanggat may isang taong naniniwala sa himig nito at hanggat ang musikero ay may lakas na muling humawak sa busog, ang musika ay hinding-hindi titigil. Ang huling sonata ni Lumi ay hindi natapos sa kamatayan, kundi nagsimula sa isang bagong buhay na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at pag-ibig na walang hanggan. Ang hiyas na nanggagaling sa dusa ay siyang pinakanagniningning na bituin sa langit ng Batanes. At sa bawat muling pag-awit ng hangin sa mga burol ng Batanes, mananatili ang liwanag ng isang hiyas na hindi kailanman mabubura ng limot. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nanatiling kasama ko hanggang sa huling nota ng nobelang ito. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong oras sa gitna ng inyong mga gawain sa bahay o sa sandali ng inyong pahinga. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Lumi, lalo na ang mga bahaging tila wala na siyang mapuntahan sa gitna ng lamig at karamdaman, ramdam ko rin ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Parang bawat pahina ay may dalang emosyon na dahan-dahang sumasagi sa puso. May mga sandaling kailangan kong huminto sandali sa pagsusulat dahil pati ako ay nadadala ng kwento. Lalo na nang maisulat ko ang tungkol sa pagkabigo na nagmula mismo sa kanyang sariling pamilya at ang desisyon niyang isantabi ang sarili para sa taong minahal niya. Sa bawat talata, mas lalo kong naunawaan kung gaano kalalim ang kanyang pinagdaanan at kung gaano kalakas ang puso ng isang taong patuloy na lumalaban kahit tila nag-iisa. Ang kwento ni Lumi ay hango sa mga damdaming madalas nating itago sa ating mga puso. Ang takot na hindi mapahalagahan, ang sakit ng pagiging mag-isa, at ang walang hanggang pag-asa na balang araw ay may makakakita rin sa ating tunay na ningning. Nais kong ipaalala sa inyo na tulad ng isang maliit na mitya na patuloy na nagnininga sa gitna ng bagyo, ang ating kabutihan ay hindi kailanman nawawalan ng saysay. Ang bawat dusa ay parang isang binhi na kailangang mabaon sa dilim bago ito muling sumibol bilang isang matatag at magandang puno. Huwag tayong susuko sa ating sariling himig dahil ang katarungan at pag-ibig ay palaging nakakahanap ng daan pauwi sa atin. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso upang ating pag-isipan. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Luminanza, magagawa mo rin bang buksan ang iyong puso upang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa iyo? Sa sandaling makita mong sila ay wala na ring natitira sa buhay? Hanggang saan nga ba dapat humantong ang ating sakripisyo para sa pamilyang nakasakit sa atin? Sana ay nag-iwan ang nobelang ito ng munting init at aral na maaari ninyong dalhin sa inyong araw-araw na pamumuhay. Huwag po ninyong kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section dahil sabik akong malaman ang inyong pananaw. Ang inyong mga like at share ay nagsisilbing lakas para sa akin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong hahaplos sa inyong mga kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento at damdamin. Nawa ay manatiling nagniningning ang inyong sariling hiyas sa loob ng inyong mga tahanan.